Napakaganda ng sunset dito sa Delta. Siguro nga kung talaga nung 90s pa lang natuloy na yung Pampanga Delta Development Project na yun. Siguro hindi dinadanas ng mga taga-Kalumpit, Kapalit, yung mga kalapit na bayan, taga-Makabebe, yung halos taunang pagbaha. Welcome po sa ating panibago na naman vlog at ngayong hapon ay narito po tayo sa bayan ng Kalumpit kung saan tayo po ay papunta sa isang lugar na napakaganda po ng sunset. Syempre wala nang iba kundi po sa Delta at tara na, samahan niyo po ako. Ngayon po ay kasalukuyan natin binabagtas ang Labangan Bridge No. 1. Ang tulay na ito sa Kalumpit ay malaki ang naging papel sa kasaysayan ng World War II. Kinasabog at sinira ang tulay na ito ng mga tropang Amerikano upang mahirapan ng mga Hapon na makatawid papuntang Bataan. Kung regular kang dumadaan dito sa MacArthur Highway dito sa bayan ng Kalumpit, kapansin-pansin ang sunod-sunurang tulay. Pero mas naging agaw atensyon sa akin ang mga establishmento na nakatayo sa paligid nito. Kilala din ang bayan na ito para sa napakasarap na longganisa. Subukan nyo rin! Isang magandang balita sa bawat Kalumpitenyo, ang nakaambang pagbubukas ng Jollibee bago matapos ang taong 2021. Andito po tayo ngayon sa Kalumpit Hagonoy Road, dito po sa Barangay Bulusan, kung saan po ang kalsadang ito ay nataasan na ng at least 1.5 metro. Medyo mataas na po yan. Yun po yung average size ng mga Pilipinos, nasa 5 feet po. Nung una-una po itong natatayo, hindi po inaabot ng tubig baha ang kalsadang ito. Pero malaunan po, mga 2-3 taon ay nakuha na pong abutin ito ng tubig baha, and as high po as bewang po ng tao o mga 3 feet po. Ngayon ito pong ating likuran ay nagmistulan na pong lawa, at kung saan ang tubig po na ito, ang pinanggalingan po ay ang Pampanga River. Kapag po tumataas yung Pampanga River, sumasampa po yung tubig papunta rito. Ngayon pabalik sa Pampanga River, wala na po silang daan o hintahin na pong matuyo halos sa tubig araw. Itong lupa na to ay nakapagtamnan po noong mga 90s, nung kabataan po natin. Pero ngayon ay nagsilbi na lang po siyang palaisdaan. Nagsisiusbong na din ang mga maliliit na negosyo sa mga barangay na may kalayuan na sa bayan. Tukot to Candelaria, Makabebe, Pampanga. So kanan, kalsadang putol. Bakit nga ba kalsadang putol to? Tinanong ko ang tatay ko kung bakit kalsadang putol ang tawag sa lugar na ito. Aniya noong 1960s ay sadyang putol yung kalsadang ito, at dinala na lang ang pangalang kalsadang putol magpasa hanggang ngayon. Tanda ako ng bata ako, sa tulay na to may nakasulat, "No to Delta Project." Pula yun. Marahil sa kaalaman ng iba, tumututol sila sa isang proyekto na hindi naman nila lubusan na alam kung ano yung layon. Sa kasalukuyan, ang Pampanga River ay may lawak na 200 meters. Ang Japan International Cooperation Agency o mas kilala bilang JICA ang gumawa ng pagpaplano para sa Pampanga Delta Development Project na nagnanais malawakan pa ang naturang ilog mula sa orihinal nitong lapad na 200 meters ay gagawin itong 750 meters.
Sa orihinal na plano, ang layong mas lawakan pa ang Pampanga River ay magsisimula sa Manila Bay at matatapos sa Sulipan Bridge sa bayan ng Abalit. Ang dike nito ay magkakaroon ng habang humigit kumulang na 22 kilometro. Bakit nga ba kailangan pang mas lawakan ang Pampanga River? Ito po ang gitnang bahagi ng Luzon. Lingid sa kaalaman ng marami, ang Pampanga River ay nag-uugat mula sa silangang bahagi ng gitnang Luzon sa bulubundukin ng Sierra Madre sa bayan ng Cabaldon, Nueva Ecija. Dadaanan nito ang bayan ng Laur at Palayan City, gayon din ang Cabanatuan City at makakarating sa lalawigan ng Pampanga dito sa silangang bahagi ng Mount Arayat. Dadaanan ng Pampanga River ang mga bayan ng Candaba, San Luis, San Simon at Apalit bago makarating sa lalawigan ng Bulacan dito sa bayan ng Kalumpit. Hanggang sa makarating ito sa bayan ng Masantol at Macabebe, Pampanga, palabas ng Manila Bay. Ganito kalawak ang gampanin ng Pampanga River na dalhin ang tubig mula sa napakalayong mga kabundukan ng Sierra Madre sa Nueva Ecija palabas ng Manila Bay. Sa mga buwan na masasama ang lagay ng panahon, nagbabottleneck ang tubig dito sa Delta. Papunta sa Delta, madadaanan nga pala ito, ang Mayto Shrine. Ayan. Andito po tayo ngayon sa Mayto Shrine, no? At ang Mayto Shrine po, lingid po sa kaalaman ng iba, ay malaki po ang role po sa ating history. Sapagkat dito po sa Mayto Shrine, naidaos ang kauna-unahang misa ng mga Agustino dito po sa Central Luzon noong pong 1572. Dito po tayo ngayon sa loob, ano? It's a dome-like structure. At nakakalungkot lang, sabihin na natin yung mga kabataan, no? Talagang ipinamalas nila yung kanilang artistic side. Nung kabataan ko, nakakapunta kami rito, talagang buong buo yan, green yan, na may maintain ng maayos. Ito ngayon, nalagyan na siya ng dike, sa kabila niyan nga ay ilog. Pero dati talagang may hakbang pa yan pababa. Hanggang dyan may green grass. Alis na tayo. Punta na ng Delta. Kaabot kaya tayo before the sunset. Makakaraan po ba yung motor? Pwede. Yan, dandaan na. Opo. Salamat po. Hindi ko magatapreno mo, bumaba ka dahil minulog ka kanina. Talaga naman, adventure. Ongoing construction ng tulay. Salamat po. Haring araw, magpakita ka sa akin, ha. Yan, nagkakamutin na ako, nagmamadali, baka hindi umabot sa sunset. Tulay mo pa rin ginagawa na to? Tulay po? Tulay. Kailan po nagsimulang ginawa yan, tay? Gadalang taon na ito. Talaga? Magdadalang taon na. So, huminto ako rito, medyo nagalak lang din ako, no? Kasi nakakatuwang malaman na mayroon nang isinasagawang tulay dito. Medyo matagal na rin akong hindi bumalik dito sa lugar. Kaya nga lang 2 years in the making na daw. Mali mula dito sa Barangay Candelaria, patawid ng Bebe Anak, Macabebe, Pampanga. Mula rito sa Barangay Candelaria, pupunta na tayo sa Delta. Nandito na tayo ngayon sa dike. Mula rito hanggang doon sa dulo, ng mga 14 kilometers to, napakahaba. At yung mapapansin nyo, talaga napakakinis ng kalsada. Pulidong pulido. Bagang. Wala, kita nyo ba yan, oh? Wala na, oh. Forever nang may tubig. Makakalito yan, may parting Macabebe, Masantol, tapos susunod Macabebe ulit. Kuya, pwede pumunta dyan? Kahit sino pwede. At salamat. Kuya, anong barangay ito? Anong barangay? Balibago pa ba to? Ha? Sagrada Pamilya, Hagonoy. Hindi po, yun po yun. Sagrada Masantol? Opo. Masantol na. Thank you. Sa Agono.
Salamat. Pasyatan kami. Sige. Nakakatuwa naman yung sanggunian dito at yung barangay Sagrada dito sa Masantol. Ginawa nila ang paraan na magkaroon ng munting pasyalan. Kahit ba ganun lang, di ba? Buti pa here. Matagal-tagal na rin akong hindi napupunta ng Delta. Medyo marami na rin pagbabago simula nung huling punta ko. Kung meron man na hindi nagbago dito, yun ay yung maganda niyang sunset. Bumungad sa akin ang napinsalang bahagi ng dike dito sa dulo ng Delta. Ito ay sanhi ng ilang ulit na storm surges kapag may dumadaang bagyo, tulad ng Typhoon Glenda na tumama mismo dito sa Luzon. Well, siguro nga kung natuloy yung Delta Project noong 90s pa lang, kung napagtuunan lang rin ng mga nakaraang administrasyon, siguro hindi dinadanas ng mga taga-Kalumpit, taga-Apalit yung tao ng baha na dinadanas ng mga mamamayan dito sa ngayon. So, pack up na. Well, salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe kung nagustuhan niyo yung video kamukha nito. See you again next time on our vlog. Go power and a flying face.